Nananatiling matatag ang supply ng bigas sa bansa. Samantala, plano naman ng NFA na ibenta o i-auction ang mga matagal na nilang imbak na bigas. Si Elijah Canlas sa detalye live. Rise and shine, Elijah. Audrey, sinusubaybayan ngayon ng Department of Agriculture ang presyo ng mga bigas sa mga pamilihan sa kabila nga yan ng panahon ng anihan ngayon sa iba't ibang panig ng bansa. At ayon sa pinakahuling monitoring, nananatiling sapat at stable ang supply ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas sa kabila ng kaliwat ka ng pagsubok sa ekonomiya. Nananatiling nasa 42 hanggang 63 piso ang kada kilo ng imported rice depende sa klase nito. Sa lokal na bigas naman ay naglalaro sa 35 hanggang 60 piso ang presyo ng kada kilo. Tiniyak ng DA na sapat ang supply ng bigas sa bansa para sa buong taon sa kabila ng mataas na presyo ng langis sa daigdig. Masisiguro ito dahil sa inaasahang magandang ani ng lokal na palay at available na supply na inaangkat mula sa mga bansang Vietnam at India. Samantala ay patuloy din ang pagbebenta ng benteng bigas Merona o BBM sa mga kadiwa center. Kaugnay nito ay inanunsyo ng National Food Authority o NFA ang isasagawang auction o pagbebenta ng kanilang mga aging rice stocks. Gayunpaman, wala pang tiyak na floor price pero posibleng maglaro ito sa 22 hanggang 28 piso kada kilo. Layunin ng hakbang na ito na magkaroon ng espasyo sa mga bodega ng NFA para sa mga bagong aning palay na bibilhin mula sa mga magsasaka. Nauna nang inaprubahan ng NFA Council ang pag-auction sa mahigit 200,000 metric tons ng aging palay at bigas ngayong taon. Magsisimula ang unang bugso ng auction sa buwan ng Mayo na may volume na 5,000 hanggang 20,000 metric tons. Ipinaliwanag ng ahensya na maaaring magpatupad ng hybrid approach kung saan magkakaroon ng auction sa central at regional offices. Binigyan din ni NFA Administrator Larry Lacson na mahalaga ang pagbili sa mga lokal na produkto para matulungan ang mga magsasaka sa kanilang puhunan. Gusto nating suportahan yung ating mga magsasaka na lahat ngayon sigurado itong darating na taniman ay mas tataas ang input cost, so yung gastos sa pagsasaka. So ngayon, kung mabili natin ng mas mataas na presyo yung palay nila, in a way, parang binibigyan natin sila ng karagdagang puhunan. At Audrey, gaya ng araw-araw na sitwasyon dito sa palengke, nananatiling mahaba at dagsa ang pila ng mga mamimili dito nga sa mga kadiwa hubs na itinalaga ng pamahalaan. At nagsimula na rin ang LGU expansion rollout ng benteng bigas Merona o BBM rice sa iba't ibang mga lungsod at probinsya bilang bahagi ng plano ng pamahalaan na mas palawigin at palawakin ang serbisyo nito sa mga mamamayan. Audrey. Maraming salamat, Elijah Canlas.